Hello mga manay, at ngayong araw samahan niyo ako dahil magluluto ako ng chicken curry, ang isa sa paborito ng aking bunso na madalas niyang nire-request. Kaya naman tara, samahan niyo po ako. At dahil marami na rin ang nakakapansin na madalang na rin ako mag-upload ng mga video dahil sobrang busy ko lamang po talaga sa mga ginagawa ko. Kaya dito, una nagpainit ako ng ating kawali, sinundan ko ng mantika, then una nating ginasa ay yung ating bawang at luya. So palalabasin ko lamang po yung aroma niyan bago ko sundan ng ating sibuyas. Then dito, nasa inyo naman kung gaano karaming sibuyas ang inyong gustong ilagay. So sobrang busy lang talaga ni Manay dahil yun nga po, sabi ko nga at naikwento ko na rin na gusto ko na rin magtayo ng sarili kong mini restaurant na ma-share talaga sa aking mga viewers at matikman nila yung mga niluluto ko. So balik tayo dito. Then once na okay na, ilalagay ko na yung ating chicken. So bali dito 1 kilong manok po ito. Then titimplahan ko ng pamintang durog at susundan ko rin ng patis na pampalasa. At sasangkutsahin natin to. Masarap talagang sinasangkutsa para mas nanonood ang linamnam lasa sa ating karne. So habang ginigisa ko to, balik tayo dun sa ating pinag-uusapan. Alam nyo, isa sa gusto ko talagang mangyari at talagang pangarap ko ay makapagpatayo ng isang kainan. Kasi isa yun sa pangarap ko na gusto ko, napapatikim ko sa mga tao, yung niluluto ko. At the same time, andun yung talagang nailalabas ko yung talento ko sa pagluluto. So yan, pagkatapos kong mag-isa, maglalagay na ako rito ng chicken curry. So, isasangkutsa rin natin bago natin yan sasabawan o lalagyan ng gata na tuluyang magpapalambot at magluluto sa ating karne. Dati na rin po ako may kainan na pares, tapsilugan, kaso na-stop yun kasi yung aking bunso na si Nash ay nadede pa sa akin kasi breastfeeding po ako mga manay. So yan, nilagay ko na yung gulay. At dahil nga sobrang ako din po lahat ang gumagawa, no, nagluluto ng lugaw, pares, nagpe-prepare ng mga order, talaga namang hindi kinakaya ng aking katawan. Bali dito ay naglagay na po ako ng 1 in 1/2 cup ng coconut milk. Hinalo-halo ko lamang po. Then tatakpan natin to hanggang sa maluto yung ating mga gulay, then yung ating chicken. Makalipas ang ilang minuto, pag ganito na yung kanyang itsura, nasa inyo naman kung gusto nyo mas masabaw, lalo na ang mga bata mahilig naman talaga sa sarsa. Hinalo-halo ko lamang po at lalagyan na natin to ng bell pepper para mas mabango at dagdag linamnam din sa ating chicken curry. So halu-haluin lang natin yan. Then, hayaan lang natin yan na wala ng takip. At kapag umiiga na, maglalagay na tayo dito ng coconut cream. Ito yung pinaka unang piga ng niyog na 1 cup ang sukat para mas lalong lumapot. Pero ang gusto kasi ng mga anak ko mas masarsa. Dahil alam naman natin ng mga bata, mas mahilig sila sa mga sabaw, sarsa na inuulam. At nag-add din ako rito ng asin, pampalasa. Pero tikman ninyo kung okay sa panlasa ninyo para may adjust ninyo ang timpla. So ayun na nga mga manay, nabitin ko kayo sa kwento ko. Kaya naman nung na-stop na yung aking restaurant, naisipan ko talaga na sabi ko, balang araw magtatayo ako ng sarili kong kainan na hindi na rin ako umuupa. Kasi noong mga time na yon ay umuupa pa ako at talaga namang isang dagdag din sa talagang gastusin yung umuupa ka pa at hindi mo sarili yung pwesto mo. Although malakas yung paninda namin, talaga namang binabalik-balikan. Nag-stop kami dahil sa aking chikiting na talaga namang ayaw bumitaw. Ako rin yung namamalengke. Alas 3 pa lang na madaling araw, gising na ako. Tapos pag uwi ko sa bahay, ako rin yung magpe-prepare, maghuhugas at maglilinis. Kaya naman sana itong aking gagawin ay suportahan ninyo kapag nag-open na. So ayun lang, kain po tayo.